Wala naman daw nakikitang potensyal na aberya ang Department of Agriculture sa delivery ng benteng bigas sa kabila ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Ayon sa DA, nailatag naman daw ng maigi ang logistics para sa supply ng murang bigas. May sapat din daw na pondo ang programa para masalo ang dagdag na gastusin sa petrolyo. Aminado ang ahensya na naapektuhan ang time frame para sa programa, pero tiniyak nilang tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng programa. Samantala, isa pong sugatan matapos ang nangyaring pamamaril ng armadong grupo malapit po sa konsulado ng Israel sa Istanbul sa Turkey. Ayon po sa report, 2 pulis ang naitalang sugatan sa insidente matapos nga pong rumesponde sa pinangyarihang krimen. Hawak na ng mga otoridad ang nasa likod ng pag-atake. Sa investigasyon, gumamit ng matataas na kalibre ng armas ang mga nasa likod ng nasabing pag-atake. Samantala mga kapatid, naglunsad ang Department of Trade and Industry ng pautang para sa maliliit na negosyo sa gitna ng sigalot sa Middle East. Layo ng ahensya na magpahiram ng puhunan sa mga maliliit na negosyante para mapalakas at mapalaki ang kanilang operasyon sa kabila ng krisis. Sa ilalim ng 4 na bilyong pisong MSME Business Fund ng ahensya, maaaring makahiram ang mga negosyante ng 30,000 piso hanggang 20 milyong piso na pwedeng bayaran sa loob ng 5 taon. Kung hindi lalagpas sa 5 milyong piso ang uutangin, hindi na raw kailangan ng collateral at may grace period na hanggang 1 taon sa principal at interest payment. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.